Bes, pakibantayan naman yung niluluto ko. May bibilhin lang ako sa labas. Tawag ni Sierra sa kanyang kaibigan na abala sa kwarto. Iwan mo na lang diyan, Bes. Ako na bahala diyan, sagot ng kaibigan niya, na parang hindi naiintindihan ang bigat ng responsibilidad. Habang naglalakad si Sierra papunta sa tindahan, naisip niyang malapit lang naman ito. Pero sa kanyang pagdating sa kalsada, saktong tatawid na siya nang makita ang isang ginang na tila nalimutan ang mga batas ng kalikasan at mabilis na tumawid, hindi man lang tiningnan ang paparating na sasakyan. Sa lakas ng kabog ng dibdib niya, parang superhero na tumakbo siya at hinila ang ginang. Aray ko, reklamo niya nang matumba silang dalawa. Mabilis siyang bumangon, tinutulungan ng ginang na halatang natatakot pa rin. Okay ka lang po ba? Hindi ka ba nasaktan? Nag-aalalang tanong niya. Maraming salamat sa iyo, iha. Akala ko katapusan ko na, sagot ng ginang, habang tinitingnan ang sugat ni Sierra sa siko na dumudugo. Ikaw ba, okay ka lang? May sugat ka sa siko mo. Okay lang po ako. Hindi naman po siya malaki. Medyo mahapdi lang, pero kaya ko na to. Parang masakit lang na nastub ko ang daliri ko sa pinto ng refrigerator. Nakangiti niyang sago. Halika, gagamutin natin yang sugat mo. At tanggi pa sana si Sierra, pero hinila na siya ng ginang. Hotel po kayo naka-check-in, Nakakahiya naman po kung papasok ako diyan. Hindi po ako nakapagbihis at saka, Sur, hindi po ako papapasukin diyan dahil sa suot ko. Nag-aalang ang sabi ni Sierra, na nakasuot ng pambahay at mukhang bagong gising. Don't worry, iha. Ako na bahala sa'yo, let's go. Wala sa sariling napasunod si Sierra, sa ginang na parang may magic wand na nag-utos sa kanya. Napatingin ang mga empleyado ng hotel sa kanila, lalo na kay Sierra na nakasunod sa ginang, na tila ang tingin nila ay, sino ang bagong celebrity na ito? Huwag mo silang pansinin. Hayaan mo lang sila, sabi ng ginang nang mapansin ang nahihiyang mukha ni Sierra. Dinala siya sa kanyang kwarto at pinaupo sa malaking sofa na parang throne. Ang laki po ng kwarto nyo. Ikaw lang po ba dito mag-isa? Tanong niya sa ginang, na parang nag-audition sa isang reality show. Iha, pero minsan lang ako nandito. Pag may kailangan akong asikasuhin sa hotel na to, dito na ako tutuloy. Kakapunta ko lang kanina, nakangiting sabi ng ginang, na tila hindi nagmamadali. Ay, ganun po ba? Ang yaman mo po pala, dahil may-ari ka pala ng isang hotel. Kimi pang ngumiti si Sierra sa ginang, na parang bumibili ng lottery ticket. Hindi ako mayaman. Sakto lang na makakain ako at makukuha ang mga gusto namin, nakangiting anya ng ginang. Napaismid si Sierra, hindi dahil sa paggamot nito sa sugat niya, kundi dahil sa sinabi nito. Diyos mio naman, may-ari na ng hotel, sabihing hindi siya mayaman. Parang sinabing, hindi ako maganda sa harap ng salamin, mahina niyang naiiling. Matapos gamutin ang sugat niya, hindi pa siya pinaalis ng ginang. Dito na lang tayo kakain. Mas masarap ang pagkain kapag kasama ang magandang company, sabi nito, na para bang nag-aalok ng buffet sa isang 5-star hotel. Wow, ang saya naman. Teka, anong ulam natin? Baka naman hotdog at itlog lang, tanong ni Sierra, na nag-isip kung anong klaseng pagkain ang ihahain sa kanya. May mas masarap pa sa hotdog. I-order natin ang mga paborito ko, sagot ng ginang, sabay tawa. Magpapahatid ako ng pagkain dito sa loob. Gusto kong samahan mo ako sa pagkain at bawal kang tumanggi, sabi ni ginang habang nag-aayos ng mga bagay sa paligid. Hindi na nakapagsalita pa si Sierra, nang may tinawagan ang ginang. Hindi nagtagal, dumating na ang pagkain nilang dalawa, na tila ang dami ay sapat na para sa isang buong barangay. May boyfriend ka na ba, iha? Basag ng ginang sa katahimikan nilang dalawa habang kumakain. Hindi naman kaagad nakasagot si Sierra. Naku, wala po. Saka ayoko pong magkaroon ng boyfriend, sakit lang po sila sa ulo Nakangiti niyang sagot, na parang nagbigay ng sagot sa isang kiss show. Kung ganoon, ipakasal kita sa nag-iisa kong anak, para makabayad ako sa pagliligtas mo sa buhay ko. Nakangiting anya ng ginang. Biglang nabilaukan si Sierra sa kinakain niya, dahil sa sinabi ng ginang. Ang hilig niyo po palang magbiro, nakangiti pa niyang ani, habang pinipigilan ang pag-ubo. Hindi ako nagbibiro, iha. Gusto kong ikaw ang magiging asawa ng anak ko, bago ako mawala sa mundong to. Hindi makapaniwalang nakatingin si Sierra sa ginang, habang may tipid ng ngiti sa kanyang labi. Parang nag-isip kung nasa isang rom-com movie siya. Nang makauwi si Sierra sa kanilang apartment, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Babaita, saan ka nang galing? Kanina pa kitang hinihintay Lumamig na lang yung pagkain, hindi ka pa rin dumarating. Reklamo ng kaibigan niyang si Riley,
na parang nag-audition para sa role ng overly concerned friend. Diyan lang sa labas. Pasensya na kung natagalan, pangangatwiran niya, na parang nagtatangkang magpanggap na walang nangyari. What the heck? Anong nangyari diyan sa siko mo? Tarantang tanong ni Riley, na parang nakita ang isang malaking balita sa tea. Wala to. Malayo to sa bituka, sagot ni Sierra, na nagtatangkang magpatawa. My goodness. Ano ba kasing nangyari? Sabihin mo na nga sa akin, pamimilit ni Riley, na parang detective sa isang crime scene. Walang nagawa si Sierra, kundi ang sabihin ang totoo. Maliban na lang sa gusto siyang ipakasal ng ginang sa anak nito. Mabuti na lang at ayos ka lang. Ngay. Salamat sa pag-aalala, sagot ni Sierra, na parang nag-audition din sa drama. Siyempre, kaibigan kita, no? Kaya dapat lang mag-alala ako. Salamat, Riley. Nagkayayaan ang magkaibigan bago sila naghiwalay. O siya, aalis na ako. Kumain ka na lang diyan ha. Nauna na akong kumain. Sedge, gutom na ako eh. Okay lang, kumain na rin naman ako. Mag-iingat ka. Kumaway si Riley sa kaibigan bago ito umalis. Nakasandal sa hindi kalakihang sofa nila si Sierra, at inaalala ang sinabi ng ginang. Gusto kong bago mawala ang buhay ko, makita ko munang ikasal ka sa anak ko, iha. Alam kong ikaw ang nararapat para sa kanya, kaya gusto kong bago ako mawala sa mundong to, makita ko muna na nasa maayos siyang kalagayan. Napapikit si Sierra nang maalala ang ginang. May calling card itong binigay sa kanya, pero wala siyang balak na tanggapin ang offer nito, lalo pat hindi niya kilala ang mga ito. Kahit niligtas niya ang buhay ng ginang, ayaw pa rin niyang magtakay advantage dito. Kinabukasan, kahit masakit ang siko niya, bumangon pa rin siya para magtrabaho. Ayaw niyang may masayang sa oras niya, kaya kahit may dinaramdam, pumasok pa rin siya. Uy, alam niyo na ba ang balita ngayon na ikakasal na raw ang sikat na si Mason Romero sa hindi kilalang babae? My goodness. Ang swerte naman niya't nagustuhan siya ng ina ni Mason. Kung ako siguro yon, di na ako magpapakipot pa. Siyempre, hindi lang naman mayaman si Mason, ang gwapo rin nito at isang sikat na ani ng kasama niyang si Rina sa trabaho. Naiiling na lang siyang nakikinig sa mga ito. Ilala niya tuloy ang ginang. Hay, tumigil ka nga, Sierra. As if namang ikaw ang tinutukoy ng mga yon. Assuming ka naiiling na lang si Sierra sa naisip niya. Uwian na, tumayo na si Sierra para sana umalis. Pero pagharap niya ay nabangga niya ang isang bagay, kaya napadaing siya, dahil sa sakit. Are you blind, miss? Para hindi mo ako makita. Napataas ng tingin si Sierra, dahil sa sinabi ng lalaki. Sa tingin mo ba, nandito ako ngayon kung hindi ako nakakakita? Bulag ka rin ba? Balik na tanong niya sa lalaki, na parang nag-audition din sa drama. Kasi ako, hindi eh. Kitang-kita ko nga, yung masamang ugali mo sa katawan. Hindi porke gwapo ka ay respeto na kita. Kasalanan mo kung bakit tayo, nagkabangga, dahil ikaw ang bulag. Kita mong nakatayo ako rito eh. Bakit ka nandyan sa likod ko? Puna ni Sierra sa lalaki, na parang nag-iimbestiga. Ang ibang mga empleyado ay nagkatinginan at natatakot para kay Sierra, dahil kilala nila kung sinong lalaking kausap ng dalaga. Mag-sorry ka sa akin, dahil ikaw ang may kasalanan dito. What? And who the hell are you para utusan akong mag-sorry sa'yo? May ding tanong ni Mason kay Sierra. Pinasadahan pa siya ng tingin nito mula ulo hanggang paa. Kahit ang buo mo pang pagkatao, kaya kong bilhin, dahil ang mga katulad mo ay kilalang kilala ko na. Bulong ng lalaki kay Sierra. Agad na natigilan ang dalaga sa sinabi nito, pero nang mapagtanto ang binitawan nitong salita, isang malutong na sampal ang dumapo kaagad sa mukha ng lalaki, na ikinagulat ng lahat dahil kilalang kilala nila kung sinong kaaway ni Sierra. Bagay yan sa'yo. Mayaman ka nga, wala ka namang modo. Hindi porket mahirap lang kami, kaya mo na kaming bilhin. Kahit mahirap lang kami, marunong kaming rumespeto sa kapwa naming tao. Hindi kagaya mo, nakapag-aral na sa mamahaling universidad. Wala namang modo, galit na sabi ni Sierra, bago iniwan ang lalaki. Napahawak si Mason sa pisngi niyang tinamaan ng sampal ni Sierra. Napatiimbagang pa siyang nakatingin sa papalayong babae. Agad naman na napaiwas ng tingin ang iba pang mga empleyado, na matalim na tingin ang ipinukol ni Mason sa kanila. Gosh, nakakatakot talaga siya kung makatingin. Para ka na niyang ililibing ng buhay, ani ng isang babae na sinegundahan naman ng lahat. Talaga bro, wow. First time na may sumampal sa'yo At empleyado ko pa. Sino naman ang babaeng yon? Matanong ko nga mamaya, tinawanan ni Dominic si Mason. Unang pagkakataon kasi na may babaeng sumampal sa kanya,
at insulto ito para sa binata. Gusto kong makilala at malaman kung taga saan ang babaeng yon. Nagkakamali siya ng binangga, seryosong sabi ni Mason, na tila nag-isip ng revenge plot. Oh come on bro, huwag mo nang patulan, babae lang yon. Saka palipasin mo na lang to. Tanong ko lang, sino ba yung ipapakasal ni tita? Bakit parang ang bilis naman yata? Naguguluhan din si Dominic sa pasya ng tita niya. Don't mind that stupid thing. Hindi ako magpapakasal kung sino man ang babaeng nagustuhan niya, para sa akin. Wala akong panahon sa mga babae. Libre ka ba? Baka pwedeng samahan mo naman ako sa bar. Tanong niya sa kaibigan. Sure. Tapos na rin naman ako, sa kauwian na, kaya let's go. Sabay na umalis ang dalawa sa opisina ni Dominic. Ang kaninang maingay na mga naiwang empleyado ay biglang natahimik nang makita ang seryosong mukha ng dalawa. Goodbye Sir Dominic, sabi ng isang empleyado. Tumango lang si Dominic sa babae at walang lingon-likod na lumabas ng kumpanya. Pagdating nila sa bar, kaagad na nag-order ang dalawa. Nakailang lagok na ng alak si Mason nang magsalita ito. May contact ka pa ba kay Deo? Tukoy ni Mason sa kaibigan nilang isang private investigator. Naman, bakit? May ipapagawa ka? Gusto kong malaman kung sinong babaeng nautos si Mommy para pakasalan ko siya. Magbabayad ako na malaki. Kailangan malaman ko ang totoong pagkatao niya. Okay, tatawagan ko siya at sasabihin ko sa kanyang nais mo. Thanks bro. Matapos makainom ng 2 bote, nagpa siya nang umuwi na ang dalawa. Pagdating ni Mason sa bahay, ang ina kaagad ang hinanap niya. Sir, nasa kwarto na niya si Madam. Masama kasi ang pakiramdam noon kanina, kaya hindi na lang muna namin inistorbo. Salubong sa kanya ng katulong nila. Okay, sagot niya sa katulong. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng kanyang ina. Gusto sana niyang makausap ang ina, pero sa sinabi ng katulong, bumalik na lang siya sa kwarto niya. Dahil sa pagkahilo, kaagad na nakatulog ang binata. Kinabukasan, pagkagising niya, bumaba kaagad siya ng kusina, dahil kumakalam ang sikmura niya. Gumising na ba si Mommy? Tanong niya sa katulong habang umupo siya sa center table at nagtitimpla ng kape. Sir, hindi pa rin po gumigising si Mommy. Kanina pa namin siya hinihintay, hindi naman niya gawain ang hindi gumising ng maaga. Mabilis na tumayo si Mason at tinakbo ang hagdan papunta sa kwarto ng kanyang ina. Bigla kasi siyang kinutuban sa sinabi ng katulong. Mabilis niyang binuksan ang pinto at tinanghaling ang ina na nakahiga lang sa kama. Mom! Oh God! Biglang nahintakutan si Mason nang makitang ang putla ng kanyang ina. Mabilis niya itong binuhat at halos takbuhin na lang niya ang hagdan dahil sa tako. Mabilis namang binuksan ng katulong ang kotse niya at kaagad na isinakay ang kanyang ina. Sumama na rin ang isa pa nilang katulong at iyon ang kasama ng kanyang ina sa baksi. Damit, galit na sabi ni Mason nang maipit sila sa traffic. Oh come on! Bilisan nyo, mura niya ulit, na parang nagdadrive ng sports car sa Formula 1. Ma'am, hold on. Please don't leave me. Takot niyang sabi habang nililingon ang kanyang ina sa backseat. Nang makawala sa traffic, halos paliparin na niya ang kanyang sasakyan para mapabilis ang pagdating nila sa ospital. Kaagad namang inasikaso ng mga doktor ang kanyang ina pagdating nila doon. Hindi mapakaling nagpapabalik-balik si Mason habang hinihintay ang paglabas ng doktor. Lipas ang ilang sandali, lumabas na ang doktor na kaagad namang sinalubong ni Mason. How is she, Doc? Is she okay? Kaagad na tanong niya sa doktor. Tatapatin na kita, Mason. Stage 4 na ang sakit ng iyong ina. Matagal ko na siyang. What do you mean? Anong stage 4? Are you kidding me? Galit na sabi ni Mason sa doktor ng ina, na parang hindi makapaniwala sa narinig. I'm not kidding, Mason. Your mom has stage 4 cancer sa kanyang buto. Matagal ko na pong sinabi sa kanya na magpa-opera na para maagapan ang pagkalat ng sakit niya. Pero ayaw niyang makinig sa akin at alam kong wala kang alam sa lahat ng to, dahil hindi niya to sinasabi sa'yo. Nakikiusap din siya sa akin na wala akong babanggitin sa'yo. Sorry, pero may taning na ang buhay ng iyong ina. Parang binagsakan ng langit at lupa si Mason nang marinig ang sinabi ng doktor sa kanya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Naghihina siyang napaupo sa upuan at nakayuko, habang nakatakip sa mukha ang 2 kamay. Nagising ang ina ni Mason at puting paligid ang bumungad sa kanya. Nang lingunin niya ang nakahawak sa kamay niya, nakita niya ang kanyang anak na payapang natutulog. Hindi niya alam kung ilang oras ba siyang tulog bago nagising. Halos wala na siyang lakas, kaya mahina lang niyang pinisil ang kamay ng anak niya. Ma'am. Napamulat ng mata si Mason nang maramdaman ang kamay niyang parang pinisil. May masakit ba sa'yo?
Bakit hindi mo sinabi sa akin na may dinaramdam ka pala? Bakit mo nagawang ilihim sa akin ang sakit mo? Naiyak na sabi ni Mason sa ina. Matamis lang nangumiti ito sa kanya. Mahal na mahal kita, Mason. Ayokong mag-alala at istorbuhin ka sa trabaho mo. Alam kong pagod ka palagi, Damit, ma'am. Kailanman hindi ka naging istorbo sa akin. Ikaw na lang ang mayroon ako, Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin, kaya dadalhin kita sa ibang bansa. Magagawan pa natin to ng paraan. Okay. Umiling lang ang kanyang ina habang hawak ang kamay niya. Alam kong kaunti na lang ang natitira kong mga araw. Anak, kaya gusto kong bago man ako mawala, makita muna kitang ikasal sa babaeng yon. Napapikit si Mason at huminga ng maluwag. Okay, ibibigay ko sa'yo ang gusto mo, but please lumaban ka naman para sa akin, ma'am, nagmamakaawang sabi ni Mason sa kanyang ina. Nakangiting nakatingin si Gemma sa anak niya. Pangako, anak, abutan ko munang ikasal ka bago ako mawala, mahinang ani ni Gemma sa isip niya. Matapos matulog ang kanyang ina, hinagilap ni Mason ang kanyang cellphone para tawagan ang kaibigan niya. May balita na ba sa pinagagawa ko? Meron na. Pumunta ka ngayon dito sa bahay. Dito na hinatid ng mokong ang resulta sa pinapatrabaho mo. Matapos patayin ang tawag, inabutan niya muna ang ina sa kaibigan nilang doktor para makuha ang resulta sa inutos niya. Nandyan ang lahat ng impormasyon na gusto mo. At alam mo ba kung anong nakakagula? Dahil ang babaeng nagligtas kay Titanong muntik na siyang masagasaan malapit sa hotel nyo, at ang babaeng sumampal sa'yo ay isa. Hindi ko alam kung maswerte, yung babaeng yun o hindi. Nakangiting ani ni Dominic sa kaibigan niya. Matapos mabasa ang laman ng mga papel, kaagad na pinaasikaso ni Mason ang kasal niya. Ano bang nangyayari? Takang tanong ni Dominic sa kaibigan niya. Mom has stage 4 cancer at may taning na ang buhay niya. Seryosong sabi ni Mason sa kaibigan. What? Oh my goodness. Paanong? Kailan mo lang nalaman? Kagabi lang at hiniling niyang pakasalan kong babaeng, yan bago siya mawala. Ang tanong kung papayag bang babaeng yan. Sa tingin ko, hindi mo siya basta mapapapayag. Babayaran ko siya kung gusto niya, basta pumayag lang siya. Determinadong sabi ni Mason. O sige, sa opisina ko bukas pumunta ka. Pero paano kung hindi siya pumayag? Ihaharap ko siya kay mommy. Tumango na lang si Dominic. Alam niyang gagawin ng kaibigan ang lahat para sa kanyang ina, dahil mahal na mahal niya ito. Kinabukasan, sa kumpanya habang nagtitipa sa kanyang komputer, bigla na lang may tumawag sa kanya. Sienna, gusto ka raw makausap ni Sir Dominic. Importante raw. Bakit daw? Hindi ko rin alam, puntahan mo na lang. Kinakabahan na tumayo si Sienna. Alam niyang alam ni Dominic na may nangyari kahapon, at ang ikinatatakot niya ay kung baka tanggalin na siya nito. Huwag naman sana. Paano na lang ang tiyahin kong umaasa sa akin kung matatanggal ako rito? Mahina niyang ani sa sarili niya. Kumatok muna siya sa pinto bago siya pumasok. Good morning, sir. Pinapatawag mo raw po ako, magalang niyang sabi sa kanyang boss. Nang umikot paharap sa kanya ang upuan, parang ipinako si Sienna at nakatingin sa lalaking seryoso at walang emosyon na mukha. Oh goodness! Anong ginagawa niya rito? Tanong ni Serena sa isip niya, habang mataman lang na nakatingin sa gwapong binata na nakaupo sa swivel chair ni Dominic. Akala ko po, Sir Dominic. Sige po, babalik na lang po ako mamaya. Tatalikod na sana si Serena nang magsalita si Mason. Gusto kong pakasalan mo ako, diretsong sabi ni Mason sa dalaga. What? Nanlalaki ang mata ni Serena, dahil sa narinig, pero nang makabawi, kaagad siyang tumitig kay Mason. Diretsuhin mo na ako, Sir. Anong kasalang sinasabi mo? Ikaw ang gusto ni Mommy na pakasalan ko. Kung hindi ka papayag, babayaran kita basta magpakasal ka lang sa akin, diretsong sabi ni Mason. Pasensya ka na, Sir, ha? Pero hindi ko pinagbibili ang kalayaan ko. Kahit bayaran mo pa ako ng ilang milyon, mas pipiliin ko pa rin ang kalayaan ko, diretsong sagot ni Serena sa kaharap. Napahilo sa kanyang noo si Mason, dahil ang akala niya, kaya niyang pasunurin ang dalaga kapag binayaran niya ito. Pero nagkamali pala siya. Kung wala na po kayong ibang kailangan, babalik na po ako sa trabaho ko. Tumayo na si Serena at nang aalis na nang magsalita ulit si Mason. Nasa ospital ngayon ang mommy ko, dahil may sakit siya, at hinihiling niyang pakasalan kita, bago man lang siya mawala. Napatigil sa paghakbang si Serena, nang marinig ang sinabi ni Mason sa kanya. Huwag mong idahilan ang nanay mo sa kalokohan mo. Baka karmahin ka. Sa tingin mo ba makikiusap ako sa'yo,
kung hindi pa totoo ang sinasabi ko. Aba, sino ka ba sa tingin mo para paglaanan ko ng oras? Kung hindi lang dahil sa aking ina, hindi ako makikiusap sa'yo. Lumabas na ang pagka-arogante ni Mason. Halatang mabilis itong maubusan ng pasensya. Natigilan si Sienna sa sinabi ng binata sa kanya. Naitanong niya kaagad sa sarili niya kung sino nga ba siya para habulin ng isang sikat na si. Kilala na kasi niya ito dahil sa mga katrabaho niya. Kung hindi kita mapapapayag, sana dalawin mo man lang ang ina ko sa ospital dahil gusto kanyang makita. Tumayo na si Mason at naunang umalis kay Serena. Mas lalong hindi naimik si Sienna sa nakikitang pakikitungo ni Mason sa kanya. Masyadong malaki. 1,000,000 kabayaran ng pagpapakasal mo sa kanya, Sienna. Isa pa, may kasunduan kayo. Kasal ka lamang sa kanya sa papel at pag wala na ang kanyang ina, ipapaanul niya kaagad ang kasal niyo. Sana naman pag-isipan mo itong mabuti. Matapos magsalita ni Dominic na kapapasok lang sa opisina niya, ay nagpaalam na si Sienna na lumabas na. Nakaupo sa kanyang upuan si Sienna, habang lutang ang isip niya. Hindi siya makapaniwalang napahilot sa sentido niya. Naghihinala na siya kung sinong ina ni Mason, pero gusto niya pa ring makasigurado. Sobrang sikat mo naman, Sienna, kung makakapag-asawa ka ng si. Bukod sa makalaglag panting kagwapuhan nito, mayaman pa, sabi ng kabilang bahagi ng isip niya. Agad na naihilamos ito ay kaagad niya itong tinawagan. Hello, sino po sila? Kaagad na ibinaba ni Serena ang tawag ng hindi ang babaeng kausap niya sa hotel ang sumagot. Kinakabahan din siya, kaya minabuti niyang huwag na lang tumawag uli. Gusto kong maging asawa ka ng anak ko, iha. Ang tinig ng ginang ang nagpapabalik-balik sa tenga ni Sienna. Imposible namang siya yon. Ang lakas pa kaya niya nung magkausap kami hay. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ko makaluto na nga lang. Matapos magluto ng hapunan ay kaagad na siyang kumain. Wala si Riley kaya siya lang mag-isa. Matapos hugasan ang pinagkainan niya, ay natulog siya kinalimutan na ang mga bumabagabag sa isip niya. Kinabukasan sa ospital ay nagkagulo ang mga doktor at nagsitakbuhan ang mga nurse papunta sa isang kwarto. Wala sa sariling napasunod naman si Serena doon. Wala sa isip niyang pumunta ng ospital. Pero nang maisip niya ang sinabi ni Mason sa kanya, kinabukasan ay kaagad siyang nagpasyang pumunta na lang doon. What are you doing here? Hindi nakagalaw si Serena sa kinatatayuan niya nang marinig ang malamig na boses ng tao sa likuran niya. Gusto ko lang makasiguro na nagsasabi ka ng totoo. Think nagsisinungaling lang ako. Ay hindi naman sa ganon, pangangatwiran niya. Magsasalita pa sana siya nang hilahin siya ni Mason papasok sa kwarto ng kanyang ina. Hindi makapaniwalang nakatingin si Sienna sa ginang na nasa hospital bed. Sobrang payat na nito. Mabilis na nag-iba ang itsura nito, kahit ilang araw pa lang na hindi niya ito nakita. Anong sakit ang meron siya? Bakit ganon lang kadali na bumagsak ang katawan niya? Seryoso niyang tanong sa binata. Bone cancer ang sakit niya, at may taning na ang buhay niya. Hindi ko isusugal ang sarili kong kaligayahan, para lang sa walang kabuluhan. Ngayong nakita mo na ang kalagayan ng aking ina, sana mag-iba na ang isip mo at tumayag na sa gusto ko. Hindi sumagot si Serena sa binata. Tahimik lang siya, habang hinahaplos ang noo ng natutulog na ginang. Sobrang naawa siya dito. Wala na rin kasi siyang ina, at ang kinikilala niya ngayong ina, ay ang kanyang tiyahin. Pag-isipan kong sinabi mo. Sa ngayon, alis na muna ako. Hindi na nagtagal si Serena sa ospital. Umalis na siya. Tama na sa kanya na nalaman niyang ang ginang na sinasabi ni Mason, at ang tinulungan niya ay isa. Mabilis lang na lumipas ang mga araw. Naiinip na si Mason kung papayag ba si Serena sa alok niya. Kahit dagdagan niyang ibabayad niya rito, ay gagawin niya, basta't mapagbigyan lamang niya ang kanyang ina. Bubunutin na sana niya ang kanyang cellphone, para tawagan ang dalaga nang bumukas ang pinto ng kwarto ng kanyang ina, at pumasok doon ang kanina pa niyang hinihintay. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakabalik. Nasira kasi yung cellphone ko, Bibili na lang siguro ako kapag nakasahod na ako. Kaagad na sabi ni Sienna nang makapasok siya. No need. Ako nang bibili ng cellphone mo, para makontak naman kita, kapag may kailangan ako. Hindi na sumagot pa si Serena sa lalaki. Nilagay na lang niya ang dala niyang prutas sa maliit na mesa sa kahinarap si Mason. Papayag na ako sa gusto mo. Agad na kumislap ang mga mata ni Mason nang marinig ang sinabi ng dalaga. Salamat. Gayon din, ipapaasikaso ko na sa aking tauhan ang mga kakailanganin sa madali ang kasal natin. Tumango lang si Serena at di na nagsalita pa. Nang magising si Gemma ay si Sienna kaagad ang bumungad sa kanya. Kahit nang hihina siya, ay ngumiti pa rin siya na matamis sa dalaga. Iha,
Serena, masaya akong nandito ka. Nakangiti niyang sambit sa pangalan ng dalaga. Nabalitaan ko po ang nangyari sa'yo, Ita, kaya dinalaw kita dito. Kamusta ka na? May dala akong mga prutas para sa'yo. Mabuti yan para sa kalusugan mo. Nakangiti pero batid sa boses ni Serena ang lungkot. Nag-abala ka pa, iha, pero maraming salamat, nakangiting sabi nito sa dalaga. Si Mason na nasa gilid lang nila, ay parang nakalimutan na ng kanyang ina na nandito ito. Nakita rin niya kung paano ngumiti ang kanyang ina sa kaharap nitong dalaga. Matagal din bago umuwi si Serena, habang may ngiti naman sa labi si Gemma, na bumalik sa pagtulog, at bago siya pumikit ay sinabihan niya muna ang anak niya, na kailangan na niyang asikasuhin ang kasal nila ng dalaga. Hindi na nagkomento pa si Serena sa gusto ng ginang. Hinayaan na lang niya ito, dahil pumayag naman siya sa offer ng anak nito. Mabilis lang na natapos ang lahat ng kailangan nila. Sakay si Gemma sa isang wheelchair, ay nakangiting nakatingin si Gemma sa gwapo niyang anak, at kay Serena na ngayon ay naglalakad sa red carpet, habang hawak ang bulaklak na siya mismong pumili para sa dalaga. Isang matamis na ngiti ang pumask sa labi ni Gemma nang masaksihan ang pag-ion ng dalawang tao sa may altar. Ngayon ay masaya na akong lilisan ng mundong ito, dahil nakita ko nang naging mabuti ng kalagayan ninyong dalawa. Congratulations, mga anak ko, huling salita ni Gemma bago pumikit sa kanyang kinaupuan. Sa araw mismo ng kasal ni Mason at Serena ay binawian ng buhay si Gemma habang nakaupo ito sa wheelchair niya. Halos magwala naman si Mason sa simbahan nang malaman na wala ng buhay ang kanyang ina. Marami ang nalungkot sa pagkawala ni Gemma. Hindi lang kasi mabait, matulungin at mapagmahal din ito kaya marami ang nagmamahal sa kanya. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Mason habang nakatingin sa inang nasa loob na ng kabaong. Hindi niya alam kung paano at kung saan siya mag-umpisa ngayong wala na ito sa tabi niya. I miss you, ma'am. I love you. Ang sakit ng naging regalo mo sa akin. Ikaw ang may gusto nito, pero iwan mo rin pala ako kaagad. Umiiyak na sabi ni Mason. Nakakabaklaman sa isang lalaki ang umiyak, pero pagdating sa kanyang ina, hindi niya mapigilan na tumulo ang mga luha niya. Bro, pahinga ka na lang muna. Ilang araw ka nang walang tulog. Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin. Akala mo ba matutuwa si tita na naging ganyan ka sa pagkawala niya? Kung buhay lang yun siguradong binubungangaan ka na naman noon. Kausap ni Dominic sa kaibigan niya. Isa siya sa nalungkot nang mawala si Gemma. Malaki rin kasi ang naitulong nito sa kanya. Hayaan mo muna ako bro. Ilang araw na lang ay hindi ko na makikita pa ang aking ina. Gusto ko lang sulitin ang araw na nakikita ko pa siya. Mahinang anya ni Mason. Kung ayaw mong magpahinga, kahit kumain ka man lang kahit konti. Where is she? Tukoy ni Mason kay Serena. Pinagpahinga ko muna siya, dahil tulad mo, wala rin siyang saktong tulog. Napabuntong hininga si Mason, habang itinatak sa mukha niya ang kanyang kamay. Anong plano mo ngayon? Gusto ko munang ipalibing si Mommy sa kako, na asikasuhin ang tungkol sa aming dalawa. O sige, ikaw ang bahala. Na magising si Serena mula sa pagkakatulog ay saglit lang siyang naglinis ng katawan, saka siya, bumalik kung saan sila Mason nagtimpla na rin siya ng kape nila ni Mason, para kahit papaano ay may laman ang tiyan nito, kahit kape lang. Uminom ka muna ng kape. Agad na napalingon si Mason sa babaeng nagsalita, habang may dala itong tray, na may lamang 3 baso ng kape. Salamat, Sierra. Pasasalamat ni Dominic sa kanya. Walang anuman po, sir. Ito naman po sa iyo, Sir Mason. Inilapag ni Sierra ang isang baso ng kape, at tumabi siya ng upo sa mga ito. Kahit asawa siya nito ay sir pa rin ang itinatawag niya rito. Mabilis lang na lumipas ang mga araw. Tuluyan nang inihatid sa kanyang huling hantungan si Gemma. Hindi ko po lubos akalain ang mangyayari po sa inyo. Salamat po sa kabutihan na nagawa niyo sa akin. Paalam, ma'am, mahinang sabi ni Sierra sa biyenan. I really missed you, ma'am. I love you. Halos hindi na marinig ang boses ni Mason, dahil sa hina ng pagkakasambit niya sa kanyang sinabi. Matapos ang libing, kinabukasan ay ipinatawag ni Mason ang abogado ng kanyang ina, para malaman ang last will nito. Wala akong interes sa mana mula sa iyong ina. Binayaran mo lang ako, kaya ayon lang ang hihingin ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mason sa babae. Ngayong wala na si Ma'am Gemma, hindi mo naman kailangang magpanggap na mag-asawa tayo, dahil hindi na yun kailangan. Agad na napalingon si Mason sa ginawa ng asawa niya nang tumayo na ito. And where do you think you're going? Uwi na ako sa apartment ko. Ikaw na lang ang maghintay sa abogado nyo, at isend mo na lang sa bank account ko ang bayad mo. Parehong nagkatinginan si Mason at ang kaibigan niya,
dahil wala man lang interes si Sierra sa naiwang mana ng kanyang ina. Pagdating ni Sierra sa kanyang apartment, ay kaagad siyang humiga sa kanyang kama at hinayaan ang sarili na hilahin ng antok. Paggising ni Sierra ay ang cellphone kaagad niyang hinana. Napamulagat at nawala ang kanyang antok nang makita ang laman ng text. Galing yun sa bangko at nakasaad doon na may perang inihulog sa account niya. Agad na pabuntong hininga si Sierra. Tumayo na siya para maligo. Nakahanda na ang lahat ng gamit niya dahil aalis na siya sa apartment na yon. Saka na lang siya magsisend ng resignation kapag nakaalis na siya sa apartment niya. Siya na lang mag-isa doon dahil nauna nang umuwi si Riley sa kanila dahil nasa ospital ang ina nito. Wala pa rin ba si Sierra? Tanong ni Dominic sa sekretarya niya. Sir, nag-email po si Sierra ng resignation niya. Umalis na po siya sa kanyang trabaho, sagot ng sekretarya niya sa kanya. Hindi nakapagsalita ang boss ni Sierra. Ganoon din si Mason na naghihintay din pala kay Sierra. Nang magkatinginan ang dalawa ay mabilis silang tumayo, sabay na lumabas ng opisina. What the heck? Kaagad na napamura si Mason nang malaman na wala na sa apartment niya si Sierra. Where the hell is she? Naihilamos ni Mason ang kamay sa kanyang mukha. Sakit talaga sa ulo ang babaeng, yun eh. Porket nakuha na niya ang bayad ko sa kanya, hindi ba niya alam na mas malaki ang makukuha niyang pera kapag nakipagtulungan siya sa akin? Sa tingin ko, walang balak si Sierra na makihati sa mamanahin mo dahil kung yun pa ang intensyon niya. Hindi siya alis sa araw na binasa ni attorney ang last will ni tita. Sigurado kung lumayo na siya ngayon, tapos na ang trabaho niya. Alam niya kasi na pagpapanggap lang ang ginawa niya, kaya wala yun sa kanya. Lalo lang hindi mapakali si Mason. Kailangan natin siyang mahanap pero saan? Ni wala tayong alam kung saan siya ngayon. Ako na ang gagawa ng paraan para mahanap siya. O sige, ikaw ang bahala. Sabihin mo na lang sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. Salamat bro. Walang anuman, para na rin kitang kapatid kaya sa abot na makakaya ko. Tutulungan kita. Umalis na ang dalawa sa apartment ni Sierra at bumalik na sila sa kani-kanilang kumpanya. Sa lugar kung saan naroroon si Sierra, ay masaya siyang sinalubong ng tiyahin niya. Sierra, aba, ikaw na ba yan? Masayang sabi ng tiyahin niya sa kanya. Opo, tiyang, ako po to. Miss na miss ko na po kayo. Naku, ikaw talagang bata ka. Bakit ngayon ka lang umuwi ha? Natawa na lang si Sierra nang hampasin siya ng tiyahin ng walis. Ang sarap mo talagang mahalin, iyang, sinasaktan mo ako eh. Biro niya sa ginang. Magsasalita na sana ang tiyahin nang may isa pang lumabas ng bahay. Sierra, Kuya Ben, nakauwi ka na rin. Aba, matagal na. Bakit ngayon ka lang nagpakita dito? Miss na miss ka na namin ah. Sabay akbay nito sa dalaga. Namiss ko rin naman kayo eh. Talaga. Kung ganun, may pasalubong ako diyan. Sabi ko na yan ang sasabihin mo eh. Natatawang sabi ni Sierra, habang binitbit ng pinsan ang dala niyang mga bag. Akala mo ba nakalimutan ko ang pasalubong niyo? Siyempre, hindi kayo pa ba, nakangiti niyang sabi. Naging maingay ulit ang bahay ng tiyahin ni Sierra, dahil sa kanya. Ang kulit kasi nito at talagang ayaw paawat. Mabilis na kumalat ang chism sa kanilang barangay, na nakabalik na siya, kaya ang dating manliligaw ng dalaga. Gusto na namang manligaw sa kanya. Bunsoy, may gusto rin naman ligaw sa iyo papupuntahin ko mamaya. Agad na bilaukan si Sierra sa kinain niya, nang magsalita ang kuya niya. Kuya, anong bisita? Kaagad na sabi niya nang makainom na siya ng tubig. Oh, bakit? Dalaga ka naman hindi ba? Ilang taon ka na nga ba? Huwag mong sabihin hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend. Huy, ang tanda mo na. Ano ngang tanda? Bata pa ako no? Hindi kagaya mo eh. Ikaw nga matanda na eh. Bakit wala ka pa ring girlfriend? Eh ayoko pa magkaroon ng sakit sa ulo. Ganyan kasi ang mga babae, sakit sa ulo. Saka wala pa akong pera para ipangbili ng luho na magiging girlfriend ko, kaya pas na muna ako. Natatawang nakatingin si Sierra sa pinsan niya. Yun kasi palagi ang dahilan niya, kapag tinatanong niya, kung may girlfriend na ba ito. Sa paglipas ng mga araw ni Mason, ay wala siyang nagagawang trabaho. Kung pumasok man siya sa opisina, para lang pirmahan ang kailangan niyang pirmahan, at aalis din kaagad siya. Ilang araw ka nang ganyan? May hindi ba ako nalalaman? Makahulugang tanong ng kaibigan niya sa kanya, nang dalawin siya nito sa opisina niya. Bakit? Anong bakit? Wala ka nang nagagawang tamang trabaho, at kung magtrabaho ka man, halos ayaw mo nang kumain. Tapatin mo nga ako bro, may gusto ka ba kay Sierra? Kasi hindi ka naman ganyan dati ah. Wala nga lang sa'yo mga babae, deadma mo lang. Pero ngayon, sabihin mo na sa akin ang totoo nang matulungan kita.
Hindi yung sinusolo mong problema mo, dahil nga lang ba talaga sa mana na iniwan ni tita, o gusto mo na rin si Sierra? Ang totoo bro. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Mason bago ito nagsalita. I don't know kung gusto ko ba siya, basta isa lang ang alam ko. I miss her so much. Sumilay ang isang pilyong ngiti sa labi ng kaibigan, habang nakatingin sa kanya. Si Sierra lang palang magpapabalik sa iyo, nakangiti nitong sabi sa kaibigan. May problema ka ba? Ang lalim ng iniisip mo sulpot ni Ben sa tabi ng pinsan niya. Ikaw pala, kuya. Ang tanong kong sagutin mo, may problema ka ba? Kanina ka pa nakaupo dito at ang layo ng tingin mo. Anong iniisip mo? Share mo naman sa akin, baka matulungan pa kita. Tipid lang nang umiti si Sierra sa pinsan, habang nasa malayo pa rin ang tingin nito. Ikaw ba, kuya, nasubukan mo na bang magmahal? Seryosong tanong ni Sierra sa pinsan, pero nasa malayo ang tingin niya. Bakit ka ba nagkakaganyan? Dahil may nagpapatibok na sa puso mo, malumanay na tanong ni Ben sa pinsan. Sa tingin mo ba, kuya, may magmamahal kaya sa akin? Napangiti si Ben habang nakatingin sa pinsan niya. Bakit mo naman natanong yan? Hindi mo ba alam na nakuha mo ang ganda na taglay ng iyong ina? Ganun ba? Masyado ka namang honest, kuya, humaba tuloy yung hire ko, natatawang anya. Napatawa na lang din si Ben na nakatingin sa pinsan niya. Ano, may balita na ba? Kaagad na tanong ni Mason nang mag-abot sila ni Dominic sa isang bar. Wala pa pero huwag kang mag-alala, mahahanap din natin siya. Anong silbi ng iniwan ni tita sa'yo kung hindi mo gagamitin para mahanap ang babaeng yon? Walang komento si Mason, lumalagok lang siya ng alak, habang nagsasalita si Dominic tungkol sa pinapagawa niya. Ito kasi ang inatasan niya, para hanapin si Sierra. Mabilis lang na nagdaan ang mga araw, hanggang sa naging buwan. Kauwi lang ni Sierra galing sa palengke, at nang pumasok siya sa loob ng bahay, ay bigla na lang siyang napaatras nang makita ang panauhin ng pinsan at nang tiyahin sa sala. Oh, mabuti naman at nandito ka na, Sierra. Kanina pa naghihintay ang bisita mo sa'yo. At ano ang sinasabi niya na asawa mo raw siya? Ikaw talagang bata ka. Sinasabi ko na nga, ba't may dahilan kung bakit ka umuwi rito? Nanlalaki ang mga mata ni Sierra, na napatitig sa dalawang lalaki, na nakasandal sa sofa, habang nakatingin sa kanya. Kuya, nagbibiro lang naman po siguro sila. Takot na anya ni Sierra sa pinsan niya. Ano bang ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong niya sa dalawang lalaki nang makabawi mula sa pagkabigla. Sinusundo na kita at kailangan na kitang iuwi sa bahay natin. Bakit mo ba kasi ako nilayasan Ang sarap pa ng pag-uusap natin noong araw na umalis ka. Kita pa ang lungkot sa mukha ng mga mata ni Mason. Hindi naman nakapagsalita si Ben. Ganoon din si Dominic, habang si Sierra ay sumama ang timpla ng mukha niya. Anong sinasabi mo diyan? Anong masarap ang pag-uusap natin? Gusto mo sabihin ko sa kanila ang napag-usapan natin ng araw na yon? Mahina pero nakataas ang kilay na sabi ni Sierra. Ang akala ni Mason ay madadala niya sa pagmamakaawa ang dalaga, pero mukhang galit na naman ito sa kanya. Sierra, akin na nga yung dala mo at mag-usap muna kayo ng asawa mo. Mamaya na tayo mag-usap, kuya. Hindi ko po siya asawa, giit niya sa pinsan. Mamaya ka na magpaliwanag. Kausapin mo muna siya nang makauwi na sila. Walang nagawa si Sierra nang iwan na sila ng pinsan niya, pati si Dominic, at ang tiyahin niya ay umalis na rin. Ano ba kasing ginagawa mo rito at ano yung acting mo kanina? Baka lang nakakalimutan mo wala na ang iyong ina at pagpapanggap lang ang lahat ng kung anong meron tayo. Hinahon na ani ni Sierra, pero sa loob niya ay gusto na niyang magwala dahil sa kilik. Akalain mo ba naman na hinanap palaga siya nito? Bulyeway. I'm telling the truth. I'm your husband at kahit napilitan ka lang at ako, legal pa rin ang kasal na yon. Kung maghihiwalay na tayo, matapang na sabi ni Sierra, kahit ang totoo'y nasasaktan siya, sa kung anuman ang binitawan niyang salita. No. Anong no? Anong no ang pinagsasabi mo diyan? Nagtatakang tanong ni Sierra sa asawa. Ako ang magdedesisyon kung kailan tayo maghihiwalay at kung hindi ko sasabihin na maghihiwalay tayo. Wala kang magagawa kung hindi ang maging asawa ko. Pagsilbihan ako at ipagluto ng pagkain ko sa ayaw at sa gusto mo. Aba, anong akala mo sa akin? Maid mo, muntik nang maibuga ni Dominic ang kinakain niya, habang si Ben naman ay naiiling na lang na nakikinig sa maingay niyang pinsan. Nasa kusina lang sila, pero rinig niya ang pagtaas ng boses ni Sierra, dahil sa kagustuhan ni Mason. Walang nagawa si Sierra, kung hindi ang sumama dito pabalik ng Maynila. Pero bago yon kinausap muna siya ng pinsan na tiyahin nito. Naalala pa niya ang ginawang sermon sa kanya ni Ben, at nang tiyahin niya, bago siya nakaalis.
Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Mason sa asawa nang makitang tahimik lang ito. Hanggang kailan natin to gagawin? Tanong ni Sierra, habang nasa labas ang tingin niya. Gusto sanang sabihin ni Mason dito na hanggang sa magustuhan siya nito. Pero hindi niya kayang sabihin dito kung anuman ang nararamdaman niya. Nakarating sila sa malaking bahay. Ganoon pa rin si Sierra, wala pa rin siyang kibo nang bumaba ng sasakyan, at nang inilibot niya ang paningin niya sa paligid. Kita niyang magandang hardin, kung saan may mga magagandang bulaklak ang nandoon. Alam niyang tanim, yun ang ina ng asawa niya. Nang maalala ang ginang ay napabuntong hininga na lang siya. Let's go sa loob. Sumunod si Sierra sa asawa niya, dahil sa ayaw at sa gusto niya. Doon pa rin naman ang punta niya. Gutom ka na ba? Nagpaluto na ako sa katulong ng pagkain at nakahain na ito sa mesa. Malumanay na sabi ni Mason. Pwede bang mabihis muna ako? Tila tinablan pa ng hiya si Sierra sa harap ng asawa niya. Sure. Sasamahan na kita sa kwarto. Sumunod si Sierra sa asawa niya papunta sa taas. Nang makarating sila doon, ay huminto sila sa isang malaking pinto. Ito na ba ang magiging kwarto ko? Tanong niya na makapasok na siya sa loob. Sobrang lawak kasi ng kwarto at ang ganda pa ng design sa loob noon. Yes, this is our room. What? Isa lang tayo ng kwarto. Yes, is there a problem? Pero hindi ba pwedeng sa kabilang kwarto na lang ako? Marami naman sigurong kwarto diyan available. Hindi naman siguro kailangang magkasama tayo sa isang kwarto. No, you're my wife kaya kung nasaan ako, doon ka rin. And no buts, hindi ako tumatanggap ng hindi. Kaya mag-shower ka na bago pa lumamig ang pagkain. Parang bata na sumunod si Sierra sa asawa niya. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis na rin siya. Dahil may dala naman siyang damit sa loob ng banyo. You're done. Bahagyang tumango si Sierra, habang nakatingin si Mason sa kanya. May problema ba? May dumi ba sa mukha ko? Takang tanong ni Sierra. Nothing, let's go. Nauna nang naglakad si Mason, habang si Sierra, nagtatakang nakatingin sa lalaking nagmamadaling lumabas ng pinto. Naiiling na sumunod siya rito. Pagdating niya sa dining area, ay nagsimula ng kumain si Mason. May pagkain na rin at ulam sa plato niya, kaya umupo na lang siya at nagsimula na lang din kumain. Hindi man lang nag-abalang hintayin ako, kala ko bumait na, mahinang palatak ng isip niya. Bala ko palang mag-apply ng trabaho, bukas since nandito na rin naman ako sa Maynila. Basag ni Sierra sa katahimikan nilang mag-asawa. No, hindi mo na kailangan pang magtrabaho. I'll give you kung ano man ang gusto mo. Asawa na kita kaya kung ano man ang meron ako, sayo na rin. At bago ko makalimutan, halos kalahati na mamanahin ko kay Mommy ay sayo nakapangalan. Sayang naman kung hindi mo gagamitin. Halos mabilaukan si Sierra, dahil sa narinig sa asawa. Anong ibig mong sabihin? Gulat na sabi ni Sierra. Sasabihin ko mamaya, kumain ka na muna. Walang nagawa si Sierra, kung hindi ang kumain na lang, at dahil gutom siya'y naparami ang kain niya. Matapos nilang kumain ay dinala ni Mason ang asawa sa sala, para doon sila mag-usa. Halos walang masabi si Sierra, dahil sa mga nalaman niya. Hindi niya alam kung bakit yun ang naisipan ng ina ni Mason ngayong hindi naman siya lubos na kilala nito. Pero wala akong pakialam sa mamanahin ko. Gusto ko lang ng buhay na tahimik at wala sa isip ko na darating ako sa ganitong punto. Kung kaya mo ako kinuha sa probinsya, dahil sa maisol yan, ibibigay ko naman, yan sa iyo lahat dahil hindi ko ugaling gumastos ng pera na hindi ko pinaghihirapan. Isa pa, sa'yo naman talaga, yan kaya karapatan mong bawiin sa akin yan. Mahabang sabi ni Sierra, gustong sabihin ni Mason sa asawa na wala siyang balak na kunin ang minana nito sa kanyang ina. Pero hindi niya kayang magsalita, dahil inunahan siya nito at hindi niya alam kung papaanong ipapaintindi rito ang nais niya. Ilang araw nang nakatira si Serena sa bahay ng asawa niya, dahil wala naman siyang nagagawang trabaho, dahil sa gusto ni Mason. Mason, gusto ko sana magtrabaho, malumanay niyang sabi sa asawa niya nang makauwi ito at kasalukuyan silang nasa hapagkainan. Kung gusto mo talagang magtrabaho, pwede kang magtrabaho, pero bilang personal assistant ko lang. And that's final. Gusto pa sanang mag-react ni Serena, pero hindi na lang niya ginawa. Gusto sana niyang bumalik kay Dominic, pero sa tingin niya, hindi papayag ang asawa sa gusto niya. Ang mangyari sa kabila ng pinapakita niyang tapang sa lalaki, ay nakatago naman doon ang tunay na nararamdaman niya. Ayaw niyang ipakita ang nararamdaman niya, dahil ayaw niyang pagtawanan siya nito, na hindi naman niya mapapayagan. Habang sa kwarto nilang mag-asawa ay nakaboxer lang si Mason na lumabas ng banyo, dahil katatapos lang niyang maligo, at habang pinupunasan ang basa niyang buhok, ay siya namang pasok ni Sienna, at halos lumuwa ang mata ni Sienna,
dahil sa nakita. Mabilis na tumalikod siya, at dahan-dahan na umalis sa kinatatayuan sa pag-aakalang hindi pa siya nakita ng asawa, at bago siya nakahakbang ay lumapat na sa balat niya ang malamig na kamay ng asawa niya. At saan ka pupunta, Eyem? Alam ko naman na pinagpapantasyahan mo ako, kapag tulog na tulog tayo. Bakit hindi mo ako titigan ngayon? Sabay paharap niya sa asawa niya. Nakangiting pinagmamasdan asawang nakapikit habang humarap sa kanya. Sobrang gwapo ka na ba't hindi mo magawang humarap sa akin? Nakangiti niyang sabi sa asawa niya. Gustong-gusto niya itong asarin, dahil lumalabas ang pagkatigre nito, kapag galis sa kanya, at hindi nga siya nagkamali, dahil dumilat ito at nakipagtitigan sa kanya. Alam mo ang ganda mo sana kaso ang ugali mo pagkaharap mo ako, para kang tigre. Pero bakit sa iba ang bait mo? Ang pangit naman nila, wala sa sariling sabi niya. Alam mo hindi ka lang hambog makapal din pala yung mukha mo. Ano, alam mo? Alam na alam kang ganyang mga galawan eh. Tapatin mo nga ako, Mason. May gusto ka ba sa akin? Kasi ang mga linya na yan para lang sa mga torpe. Kung may gusto ka man sa akin, sabihin mo na malay mo naman sasagutin pala kita. Nakangiting sabi ni Serena at nakipagtitigan kay Mason. Hindi alam ni Mason kung matatawa ba siya o hindi sa asawa niya, at sa halip na mapikon ay parang naaaliw pa siyang nakatingin dito. Talagay. Kung may gusto nga ako sa'yo sasagutin mo ba ako kaagad? Hindi ka na ba alis at iwan ako? Nang asar na tanong niya sa asawa. Pero totoo ang tanong niya rito, kung hindi ba siya nito iwan, kung may gusto nga ba siya rito. Si Serena naman ang hindi nakasagot sa tanong ng asawa niya. Napipi siya't ramdam niya ang pag-init ng pisngi niya, dahil sa sinabi ng asawa. Anong pinagsasasabi mo? Impossible ang sinasabi mo. Walang mayaman na maaaring magkagusto sa katulad naming mahihirap eh. Di ba nga ang tingin yung mga mayayaman sa amin mga hampas lupa? Dahil kung hindi kami kakahig hindi din kami makakatuklas. Lumiryo ang mukha ni Mason, dahil sa narinig mula sa asawa niya. Ganun na ba talaga ang tingin yung mahihirap sa aming mayayaman? Totoong may mayayaman na mata pobre. Pero magkaiba kami at kaya kong patunayan, yan sayo. Tuluyan ang hindi nakapagsalita si Serena sa sinabi ng asawa. Bigla siyang nahiya dito kaya mabilis siyang tumalikod. Pero bago pa siya makahakbang ay nahawakan na siya ni Mason paharap sa kanya, at walang alinlangan siniil siya nito ng halik. Nanlaki ang mga mata niya't nagpupumiglas. Pero sadyang malakas si Mason, dahil hindi siya hinayaan nito na makawala hanggang sa kusa niya ng tugunin ang masuyong halik ng asawa. Nagising si Serena, kinabukasan nang tumatama ang sikat ng araw sa mukha niya na nagmumula sa bintanang nakabukas. Shocks! Bakit ang sakit ng balakang? Napatigil sa pagsasalita si Serena nang maalala ang ginawa nila ng asawa niya. Agad na nag-init ang pisngi niya, at mabilis na nagtalukbong ng kumot nang may mga yapak siyang narinig mula sa labas ng pinto. Breakfast is ready. I know nagising ka na, sabay kuha niya sa kumot na ginamit ni Serena pang talukbong. Don't be say, wife. Asawa mo ako kaya come on. Bumangon ka na para mapaliguan na kita. Sa halip na bumangon ay mas lalo pang nagtalukbong si Serena ng kumot para hindi siya makita ng asawa niya. Sobrang hiya kasi ang nararamdaman niya, kahit ito ang first time niya. Nahihiya pa rin siya, dahil hindi man lang siya tumanggi. Ang bilis mo naman kasing bumigay. Pakipot ka pa gustong-gusto mo naman ang ginagawa niya, sabi ng kabilang bahagi ng isip niya, kaya mas lalong nag-init ang pisngi niya. Dahil sa naisip, at dahil hindi siya mapilit ng asawa, ay mas minabuti ni Mason na buhati na lang si Serena sa banyo, dahil lumalamig na ang hinanda niyang pagkain. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Naglulumikot na sabi ni Serena kamalikot. Baka mahulog ka sa sahig. Sita ni Mason sa asawa niya. Dahil sa sinabi ni Mason ay hindi na naglumikot pa si Serena. Takot lang niyang mahulog sa sahig, at nang makapasok na sila sa loob, ay saka palang kinuha ni Mason ang kumot na ibinalot ni Serena sa katawan niya. Pero pinigilan to ni Serena. Tumalikod ka, utos ni Serena sa asawa niya. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Nakita ko na lahat yan kagabi kaya. Mabilis na tinakpan ni Serena ang bibig ng asawa niya. At dahil sa ginawa niya, ay nahulog sa sahig ang kumot na nakabalot sa katawan niya. Nanlaki ang mga mata niyang nakatingin kay Mason at para hindi siya mahiya ay mabilis siyang yakap ni Mason, para hindi nito makita ang pagngiti niya. Dahil hindi mapigilan ng sarili, ay gumapang ang kamay ni Mason sa katawan ni Serena, na kaagad namang ikinainit niya, at nang maglapat ang labi nilang mag-asawa, ay tuluyan nang nawala sa sarili si Serena. Thank you. I love you. Mahina ang pagkakabigkas ni Mason sa huli niyang sinabi, para hindi ito marinig ni Serena. Matapos niyang paliguan ng asawa, sabay na silang lumabas ng kwarto. Let's eat.
Nakangiting aya ni Mason sa asawa niya. Ito na ang naglagay ng pagkain sa plato niya, at pinaupo siya na maayos. Natapos isang breakfast ng dalawa na tahimik lang si Serena. Lihim niyang pinakikiramdaman ang asawa niya, pero parang nag-iba na ito. May problema ba? Nagtatakang tanong ni Mason sa asawa. Bakit? Parang ang bait mo yata ngayon, hindi na niya napigilan pang magtanong dito. Lahat naman ng tao pwedeng magbago kung kailan niya gusto. Di ba pero bakit parang biglaan naman yata? Takang tanong pa rin ni Serena. Nakangiti lang na hinaplos ni Mason ang mukha ng asawa niya. Hanggang sa mga oras na yun, ay hindi siya makapaniwalang mahal na niyang babae, na gusto ng ina para sa kanya. Nagdaan pa ang mga araw, naging linggo at naging buwan. Marisol, nakauwi na po ba si Mason? Tanong ni Serena sa katulong nila. Hindi pa siya umuwi, iha. Tumawag siya kanina at sinabing gagabihin siya sa pag-uwi. Bakit? May problema ba? Wala naman po Marisol. Nagtatanong lang, tinalikuran na niya ang hindi na ito muli pang kinausap. Anong nangyari daon? Bakit parang binagsakan ng langit ang mukha nun? Nagtatakang tanong ng isa pang katulong sa kanilang mayordoma. Lumalabas na naman ang pagkachismosa mo sa Molena, ha? Bumalik ka na sa trabaho mo't baka mabato kang pakitiran o naman. Siyempre nakikiupo ako sa buhay ng mga amo natin. Mahina nitong bulong sa mayordoma, kaya aon tinamaan tuloy to sa hawak ng ginang na walis. Marisol naman, reklamo ka agad nito. Ano? Gusto mo ulitin ko pa? Napakamot na lang sa kanyang ulo si Lena, at iniwan ng mayordoma sa sala samantalang sa kinaroroon na ni Mason, ay nakangiti niyang pinagmamasdan ang pinaasa, at para umamin dito sa kung anuman ang tunay niyang nararamdaman dito. Gusto niyang maging memorable ang unang date nila ng asawa niya, dahil napaka-special nito sa kanya, at hindi niya hahayaan na makawala pa ito sa pagkakatali nito sa kanya. Sa kwarto naman nila si Serena, ay hindi siya mapakali. Gusto niyang makita si Mason at makausap, pero ayaw naman ang isip niya, hanggang sa may kumatok na sa kwarto nila. Iha, gising ka pa ba? Tanong ng mayordoma sa labas ng pinto. Bakit Marisol? Wala sa mood niyang tanong rito. Magbihis ka't may pupuntahan tayo, kaagad na sabi ni ng mayordoma. Saan po tayo pupunta sa kapinagbawalan ako ni Mason na lumabas baka pag nalaman niya po, mapagalitan ka pa niya, isa pagabi na rin naman po. O naman syempre, aalis ba tayong hindi nakapagpaalam? Alam kong nabuburyo ka na dito sa bahay, kaya igagala muna kita ngayon. Nakangiting ani ng ginang. Pero inaantok pa po ako Marisol gusto ko pa talagang matulog antok niyang sabi sa ginang. Mamaya na ang tulog mo ihatsak na magagandahan ka sa pupuntahan natin. Pangungumbinsin nito sa babae. Mabuti na lang at nadali niya ito kaagad. Pagkapasok ni Serena sa kwarto nila, ay mabilis na tinawagan ng mayordoma ang alaga niya, at sinabing pumayag ang asawa niya, kaya malaki ang ngiting napasipa si Mason sa semento. Salamat Marisol basta alam mo na ang lugar na, hahihintayin ko kayo rito. O siya sisisig na ako ng bahala sa asawa mo. Pinatay na ng mayordoma ang cellphone, at kaagad na siyang bumaba sa sala. Pagkababa ni Serena ay napamangha pa ang mayordoma, kay Serena ang ganda kasi nito sa suot niyang puting dress na talaga namang bumagay sa balat niya. Napakaganda mo iha, nakangiting puri ng mayordoma kay Serena nang makalapit na ito sa kanya. Si Marisol talaga binobola pa ako, nahihiyang ani nito sa ginang. Totoo ang sinasabi ko at mas lalo pang may in love sa'yo ang alaga ko, kapag nakita kanya ngayon. Mahina na ang kanyang huling sinabi, dahil baka marinig pa ng babae ang sinabi niya. May sinasabi ka ba Marisol? Naku wala iha kaya halika na dahil naghihintay na sa atin ang driver natin. Kaagad na sumunod si Serena sa ginang at kaagad namang pinagbuksan siya ng driver ng pinto. Nang makaupo na siya ng maayos ay saka pa lang to umikot sa kabila. Tahimik lang na nakatingin si Serena sa labas ng bintana, habang wala siyang kaide-ideya kung saan sila pupunta pagkarating nila sa lugar, ay nagtatakang napatingin si Serena, sa paligid ang tahimik kasi ng lugar, at tanging mga ilaw lang ang nandoon. Doon Marisol. Saang lugar po ito? Malayo po ito sa city hindi po ba? Iha, huwag kang mag-alala walang ibang tao dito maliban lang sa inyo maiwan na muna kita dito ha. Paalam ng ginang. Ayaw pa sanang pumayag ni Serena, dahil mag-isa na lang siya doon. Pero iniwan na siya ngang ito nang ilibot niya ang paningin sa buong lugar, ay saka pa lang niya napansin ang nag-iisang mesa na may nakalagay na bulaklak at meron ding mga nakatayong kandila. Sa unti-unti niyang paghakbang papunta, sa may mesa ay siya ring pagtugtog ng isang musika na talaga namang may naalala siya. Pagkalapit niya sa mesa ay siya ring paglabas ni Mason na hindi niya alam kung saan ito galing. Mason, anong ginagawa mo rito? Anong pakulo to? Naguguluhan niyang tanong sa asawa.
Sa halip na sagutin siya ni Mason, ay ginagap lang nito ang kamay niya at dinala siya sa gitna, kung saan may maraming mga kandila ang sinindihan ng pabilog. Can I dance with you, my wife? Parang hinaplos ang puso ni Sierra sa tanong nito at sa itinawag ni Mason sa kanya, kaya wala sa sarili, napatango siya sa asawa dito. You're so beautiful, malambing na sabi ni Mason, habang nakatitig sa mga mata ng asawa niyang nakatingin din sa kanya. Agad naman na nag-init ang pisngi ni Sierra, dahil sa narinig mula sa kanyang asawa. Thank you, mahina niyang tugon dito. Alam mo bang noong una kitang nakita, talagang hindi kita gusto at totoong napilitan lang akong pakasalan ka. At noong namatay si Mommy, totoong noong una, mana mo lang ang dahilan kung bakit gusto kitang hanapin, para bawiin sa iyo ang lahat na dapat ay para sa akin naman talaga. Pero noong ilang araw na kitang hindi nakita at naging mga buwan pa, hindi ko nga alam kung bakit, pero para akong baliw na palagi kang hinahanap ng mga mata ko, at noong time na yon saka ko pa ang nasabi sa sarili kong mahal pala kita kaya kita gustong makita. I love you, Sierra. Parang natutod si Sierra nang marinig ang sinabi ng asawa niya sa kanya. Mahal mo ako, gulat niya ang tanong dito. Simula nang umamin si Mason sa asawa niya, ay naiilang na si Sierra sa kanya. Maging sa pagtulog ay nag-iiba na rin ito ng kwarto. May problema ba tayo? Bakit ramdam ko na iniiwasan mo ako? Malumanay na tanong ni Mason sa asawa niya. Nasa teres kasi ng kwarto si Sierra. Nakatayo siya habang nasa baba ang tingin niya. Lumayo ka muna sa akin, malumanay din niyang sabi sa asawa. Bakit? Basta, gusto kong lumayo ka muna sa akin. Ayokong nakikita yung pagmumukha mo, walang lingon na sabi ni Sierra. Napabuntong hininga na lang si Mason. Labag man sa kalooban niya, ay pinagbigyan pa rin niya ang kagustuhan ng asawa niya. Umalis si Mason sa kwarto ng asawa na mabigat sa loob niya. Aminin man niya o hindi ay alam niyang sasaktan siya sa inaasal ngayon ni Sierra sa kanya. Pagkababa ni Mason sa hagdan ay siya namang labas ni Sierra sa kwarto niya at sinilip ang nakayukong asawa na pababa ng hagdan. Pati siya hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganon. Alam niyang may gusto rin siya sa asawa niya, pero hindi niya alam kung bakit ayaw niya itong makita. Pag wala naman si Mason sa kanilang bahay, ay panay ang hanap at tanong niya kung kailan ito uwi. May problema ba kayo ng asawa mo, iho? Bakit bihira ko na lang siyang nakikita? Kapag wala ka panay naman ang tanong niya, nagtatakang tanong ng mayordoma. Ano po? Anong sinasabi mo, Marisol? Totoo ang sinasabi ko. Pag wala ka palagi kanyang tinatanong kung umuwi ka na ba. Minsan nga naiisip ko kung buntis ba yang asawa mo. Agad na natigilan si Mason sa sinabi na mayordoma sa kanya, saka siya napalingon sa taas, kung nasaan ang kwarto niya. Sigurado po ba kayo, Marisol? Nabuntis siya kasi hindi naman siya ganyan dati. Pati pa nga ako ay nagtataka sa pagbabago ng ugali niya ngayon. Lang ayaw na ayaw niya raw akong makita. Hindi naman siya galit, pero ewan ko ba kung anong dahilan bakit ayaw niyang makita yung mukha ko. Yan ang mga senyales ng isang buntis. Aba, masyado mo namang ginalingan kung totoo ngang hinala ako, nakangiting sabi ng ginang. Maraming salamat sa impormasyon, Marisol. Biglang sumigla ang katawan ni Mason, at kaagad na nagpaalam sa ginang na alis muna siya. Samantalang kinabahan naman si Sierra, nang marinig ang pag-uusap ng dalawa. Magdadalawang buwan na nang hindi siya dalawin ng buwanang dalaw niya, kaya't kahit siya nagdududa siyang buntis nga siya. Sa opisina ni Dominic ay napataas ang kilay niya nang makita ang seryosong mukha ng kaibigan, at alam niyang hindi ito pupunta doon kapag wala itong kailangan sa kanya. Oh, may problema ba? Si Sierra na naman ba? Alam mo ba kung ano yung mga senyales kapag buntis ang isang babae? Diretsong tanong ni Mason sa kaibigan niya. Napataas naman ng kilay si Dominic nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Ho! Huwag mong sabihin na nabuntis mo kaagad si Sierra ng ganoon kadali. Aba, hanga na talaga ako sa iyo ah. Ang bilis mo rin talagang kumilos. Nakangiti nitong panunukso sa kaibigan niya. Ano namang akala mo sa akin? Mahina para hindi makabuo kaagad. Proud na sabi ni Mason sabay ngiti sa kaibigan. Umalatak si Dominic at naiiling na nakatingin sa kaibigan na malaki ang ngiting nakatingin sa kanya. Matagal bago natapos sa pag-uusap ang magkaibigan. Nang makitang gumagabi na ay sabay nang lumabas ng kumpanya ni Dominic ang dalawa. Paano? Tuloy na ang pagiging ninong ko niyan ha? Wala nang bawian. May magagawa pa ba ako? Walang lingon na sabi ni Mason habang dumiretsong sumakay sa sasakyan niya. Naiiling na sumakay na lang din si Dominic sa kotse niya. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Mason na mapangiti sa tuwing may isip niyang buntis nga ang asawa niya. Ngayon pa lang ay excited na siyang masilayan ang sanggol niya. Pagdating ni Mason sa kanilang bahay,
ay kaagad na si Sierra ang hinanap niya. Nang malaman na nagkukulong na naman ito sa kwarto niya, ay doon na siya dumiretso. Wife, malumanay niyang tawag sa asawa niya. Pero walang tugon si Sierra, kaya nagpasya siyang pumasok na lang. Pagbukas niya ng pinto ay nakaupo ang asawa niya, habang naluluhang nakatingin sa kanya. What happened? Blie, why are you crying? Nag-alala niyang tanong rito. Saan ka ba nanggaling? Bakit ngayon ka lang? Umiyak niyang tanong sa kanyang asawa. May pinuntahan lang ako kaya ako natagalan. Pag-aalo niya sa kanyang asawa at kaagad niya itong niyaka. Ano bang problema? Pwede mo namang sabihin sa akin eh. Tanong uli ni Mason kay Sierra, pero sa halip na sagutin ay sumiksik lang ito sa dibdib niya. Marahang hinaplos ni Mason ang buhok ng asawa at magaan na hinalikan na mabangong buhok nito. I love you, wife. Mahinang bulong ni Mason dito, pero wala pa rin siyang natatanggap na sagot, kaya napabuntong hininga na lang siya, habang nasa ulo ng asawa niya ang kanyang kamay. Nang maramdaman ni Mason na bumigat na ang paghinga ng kanyang asawa, ay alam niyang tulog na ito, kaya dahan-dahan niya itong pinahiga sa braso niya sa kanya ito inayos ng higa sa kama. Nagising si Sierra mula sa pagkakatulog dahil sa gutom, kumalam ng husto ang tiyan niya. Gusto niyang kumain ng mangga, kahit hating gabi na ay bumangon pa rin siya, para humanap ng mangga sa kusina. Pagdating niya doon sa sala ay kita niya ang taong nakaupo doon, habang humihikab, at kahit inaantok ay nakatuon pa rin ang mga mata nito sa kaharap niyang laptop. Mason, mahina niyang tawag sa pangalan ng asawa niya, na kaagad namang ikinalingon ni Mason sa kanya. Wife, mabuti naman at gising ka na. Gutom ka na ba? Ipaghahanda kita ng pagkain mo. Anong gusto mong kainin? Kaagad na tanong ni Mason sa asawa nang makalapit ito sa kanya. Gusto ko ng mangga, walang alinlangan niyang sabi. Okay, let's go to the kitchen. Nauna nang naglakad si Sierra. Matapos patayin ang laptop ay sumunod na rin kaagad si Mason sa asawa niya, at inakay siya pababa ng hagdan. Pagdating sa kusina ay pinaghila siya ng upuan ng asawa, at pinaupo siya doon. Stay here, ako nang kukuha ng pagkain mo. Gusto ko ng mangga, ayoko ng kanin, nakangusong sabi ni Sierra. No, if you're not gonna eat rice, hindi ka rin kakain ng mangga. Pananakot ni Mason sa asawa niya. Nanubo umiyak pero kaagad na hinalikan ni Mason ang mga mata nito. Don't CRY, wife. Kahit kunting kanin lang ang kainin mo, basta may laman lang ang tiyan mo, okay. Wala nang nagawa pa si Sierra, nang si Mason na mismo ang nagpakain sa kanya. Ayaw man niyang sinusubuan siya wala siyang choice, dahil hindi siya makakakain ng mangga, kung hindi siya sumang-ayon sa gusto nito. Very good. Now it's time to eat the mango. Kanina pa kasi nakabalat na mangga si Mason, at nakalagay na rin ito sa isang mangkok. Nalagyan na rin ito ng suka, asukal at toyo. Halos tumulo ang laway ni Sierra, nang makita ang manggang kanina pa niya, gustong-gustong kainin. Ang sarap, Yummy, parang ungol ng pagkakabigkas ni Sierra, habang dinidilaan na manggang hawak niya, habang si Mason naman ay napapalunok sa sariling laway nang makita ang ginagawa ng asawa niya. Mabilis na nag-init ang pakiramdam niya nang marinig ang paungol na pagbigkas ng asawa niya, habang nasasarapan sa kinakain nitong mangga. Wait, mahinang bulong ni Mason. Nakailang mura pa siya sa isipan niya nang tumayo bigla ang kaibigan niya. May nararamdaman ka ba? Nagtatakang tanong ni Sierra, kay Mason nang makitang parang natigilan ito. Don't worry, I'm okay, nakangiti pa niyang sabi, habang pinagmamasdan si Sierra. Tumango-tango na lang si Sierra, at nagpatuloy na sa pagkain. Nakalipas ang maraming mga buwan, malaki na ang tiyan ni Sierra. Mula nang malaman ni Mason na buntis nga ang asawa niya, ay todo alaga na siya rito, at dala ng ipinagbubuntis nito, ang magiging selosa niya, kaya't kahit na sinong babae ang nakikita niyang kasama ng asawa niya, ay pinapagalitan niya. Ingrid, pakiayos ang lahat ng to. Tukoy niya sa mga papeles at kailangan bukas ay tapos na yan, paalala ni Mason sa sekretarya niya. Ilang araw na siyang busi at ilang araw na siyang walang masyadong time sa asawa niya, dahil sa naging problema sa kumpanya nila. Po, sir. Wala na po ba kayong ibang ipag-utos, sir? Coffee. Baka gusto mong ipagtimpla kita ng coffee. Nakangiting sabi nito na tila'y inaakit ang boss niya. Kasama ba sa trabaho mo yan, Ingrid? Akita ng asawa ko, nakataas kilay na sabi ni Sierra, nang bigla na lang itong pumasok sa opisina ni Mason. Agad na natigilan si Ingrid nang may nagsalita sa likod niya. What? Asawa? Sino? Ikaw, natatawang sabi ni Ingrid. Baka